Nabatin nyo na ba? Para malungkot ang mga anak. Naisip kasi nila na kabuti-buti pagpatiin ko ang aking tatay. Kung ang tatay ko ay lulong sa anumang kasalanan. Meron ba ditong may hinunakit pa sa inyong mga tatay? Nawa sana patawarin yung tatay. Katulad ko po, dati din na lulong sa anong kasamaan. Dahil nga sabi nga, walang perfectong tao na nabubuhay dito sa ibabaw ng mundo. Kaya sa bagay pong ito, aking pinagpapasalamat kung paano ang ating Ama na nasa langit ay pagkalubad tayo ng bagong pagkakataon magpakabuti. Sa biyaya ng Diyos po, salamat sa mga tatay na ngayon ay nakikilala natin na nating huwaran ng isang pamilya. Kaya po, sa oras na to, sabay-sabay po tayong manalangin, sabay-sabay po tayong magkaisa na purihin natin ang ating Ama na nasa langit. Dakilang Ama, salamat po sa oras na to, salamat po sa inyong pinagkaloob na mga pagmamahal ng bawat isa, lalong-lalo na yung mga anak na nakakaalala at nagpupuri at nagpaparangal sa kanyang Ama. Salamat po, Panginoon. Ang araw na ito na maging isang makapangyarihan na pagmamahala na magbuklod sa isang pamilya na ang bawat isa ay magkapatawaran kung anuman po ang naging sigalot, anuman po ang naging kasalanan ng bawat isa sa kanyang ama, sa kanyang anak ay magkaroon na po ng pagkakapatawaran. Salamat po aming Ama. Ito po ang aming sinasamo, dinadalangin na ikaw po ang maging isang sentro sa aming buhay sa oras at araw na ito. Sa pangalan mo po, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat. In Jesus' name, Amen. Okay po. Buksan po natin ang mga Biblia natin. Diyan po, meron tayo sa tabi natin mga Biblia. Yung iba naman po ay pwedeng gamitin ang kanilang cellphone. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Kawikaan, chapter 3, verse 11 to 12 po, sa page 633 kung inyong hinahanap po sa Bible. Page 633. Sa Kawikaan po. Chapter 3, verse 11 to 12. Ang sabi nga po, aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamalitin at ang kanyang patutuwid ay huwag mong itakwil. Pagkat lahat ng mahal niya ay itinatama ng daan tulad ng anak na binamahal, sinasaway ng magulang. Ano po ang mga dahilan bakit kailangan po tayong mga anak ay gabayan o sawayin ng ating mga magulang? Mga bagay po kasi itong nagiging dahilan ang pagmamalaki. Dahil doon sa nagkaroon na ng karanasan sa buhay, ang mga anak ay nagiging baliwala na ang kanyang ama na nagiging haligi o nagiging tigapangalaga sa kabubuti ng kanyang pamilya. Sa unang puntos po, maiwas to kung bakit kailangan ang ating mga anak ay magabayan o maiwas to ng kanilang ama sa ikabubuti ng kanilang pamumuhay. Ang pag-uugali, kailangan po na maiwas to, maitama ang gawang mali. At ganoon din po, sa pangalawang puntos, mahubog. Kailangan mahubog ang ating isipan kung paano pinapanatili ang kaayusan ng ating pang-araw-araw na pamumuhay, lalong-lalo na ang ayaw na ayaw ng ating Ama na nasa langit, na ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan, ang pag-asa ng kinabukasan, ngunit ang nangyayari ay napapariwara. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, nagkalat
ang katakot-takot na kamalian sa sanlibutan. Ang pagpapahalaga sa pagsunod sa pinagbabawal na ipamuhay, matutunan na sumunod sa mga ipinag-uutos ng Diyos, lalo-lalo na salamat sa mga kabataan na to na bagong henerasyon sa paggamit ng instrumental. Nakakatuwa. Maligaya ba kayo? Nakakatuwa ang kanilang kung makikita natin na may iba na desidido talaga magpuri at sumunod at manungkulan sa Panginoon. Sa pangatlong puntos, maramdaman ng iyong anak, unang magulang, kung paano ang pagmamahal, kung paano iniingatan siya, kung paano pinahalagahan ang kanyang buhay. Ito ang unang sinasabi nga natin, na ang pagmamahal ng magulang, nawa huwag niyong babaliwalain. Kung kayo man ay napapangaralan, kung kayo man ay maitutuwid sa inyong mga baluktot, likong pamamaraan ng inyong pamumuhay. Kaya nga, ang mga pagsunod mo sa mga pagsasabay o pagtatama ng iyong magulang, ito'y aanihin mo pagdating ng panahon kapag ikaw ay naging magulang sa iyong anak. Dahil kung ano ang itinanim, siya rin aanihin. Kaya mga kabataan, kung una pa lamang ang paggawa ng pamilya, kailangan nasa ano na, kung sa pinaplano nyo, kung paano hubugin na maging maganda ang kalalabasan ng inyong mga anak, lalo-lalo na ang kanilang kaugalian sa panahon ngayon, kung paano may tatama ang mga maling pag-ugali. Kaya, ayon kay Pablo, sa mga taga-Ephesians, chapter 6-3, English po, no? Pero wala akong Bible kasi English. Honor your father and mother, which is the first commandment, with a promise. Kaya mga bagay na sinasabi nga sa atin, hindi kailangan natin laktawan ang ating magulang, ang ating yung binibigay niyang patnubay sa inyo, katulad ng patnubay ng Ama na nasa langit, na nawa ay maging isang dahilan natin upang hindi tayo maging maparwara at maging itanim natin sa isipan natin kung ano yung kabubuting binibigay sa atin ng ating mga magulang. Kaya sa oras na to, ako po'y nagpapasalamat sa bumati at nagpapasalamat sa pag-alala kung paano nyo pinahalagaan ang inyong mga magulang, ang inyong ama na naandito at nasa langit. Maraming salamat po at tayo magkaisa sa ating panalangin. Aming Amang nasa langit, ngayon pa lang po, Panginoon, kami nagpapasalamat na ang bawat gabay mo, ang bawat salita mo, ang siyang pipi mo nawa sa mga kabataang ito. Ganun din po sa mga magulang, sa mga ama na nagbibigay lakas, na nagdidisandalan ng kanilang pamilya sa oras ng kanilang pangangailangan, sa oras ng kanilang kahinaan. Lord, makita ang bawat ama na nagtataglay ng kabutihan sa pamilya, nagiging bagay upang ito'y maging isang binhi, maging isang panimula ng bagong buhay, at ito'y may kamulatan ng bawat isa. Salamat, Panginoon. Ano man po ang aming gawin, hindi po kami magiging perfecto kung wala ang paggabay niyo, kung wala ang Amang nasa langit na kayo po ang nagbibigay salita, kayo po ang nagbibigay liwanag at guide sa bawat isa, sa mga bata na sumisipol pa ng Panginoon. Salamat sa kanilang pagmamahal, ganun din sa mga ama. Mahalin natin ang ating pamilya ayon sa utos ng Diyos. Salamat po at pinapahagi po namin at sinasaalang-alang namin
kiniklaim po namin, Panginoon, sa oras na to, ang iyong ibibigay na pagmamahal at anuman po ang ilapit po namin ayon sa aming pananampalataya, Panginoon, ay diringgin mo. Sa oras po ito ay di sa mga nakaratay sa kanilang tahanan, mga dumadanas ng katakot-takot na karamdaman, Lord, hipuin mo po. Yakapin mo sila sa kanilang kalungkutan. At ito po ay aming pinagpapasalamat at pinagkakatiwala na po itong oras na to sa anumang aming nasa isip at nasa aming pananalita, Panginoon. Sa pangalan mo po aming Panginoon. Amen. 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 And good morning po, church. At once again, pwede mong palakpakan natin ang ating Panginoon. Palakpakan natin siya sa kanyang kabutihan. Palakpakan natin siya sa kanyang kadakilaan sa bawat buhay natin. Ayan. Pwede mong batiin muna natin ang ating mga kagabi ng Happy Sunday and Happy Father's Day na rin pa. Ayan. Yung introduction kanina, yung message, tumimo sa ating mga isipan. Si Brother Noel, Happy Father's Day po. Ayan. Nawa yung challenge dito ay maging punong-puno ng kagalakan yung praise and worship natin ngayon. Pwede bang ingiti mo, ngumiti ka naman. Yan. Ngumiti ka naman. Nilalamig ka ba dahil naka-aircon tayo? Pero shake mo lang yan, shake mo. Yan. Thank you Lord sa kanya mga blessing nga. Naniniwala ba tayo na ang Diyos natin ay hindi nagbabago? Amen? Noon, pamaan hanggang ngayon, magpakailanman. Amen. Yung blessings niya patuloy yan. Yung binigay sa iyo na skills, yung talent. Thank you kay Lord kasi binigay niya to sa akin. And sa pagbabalik, gusto kong ibigay sa iyo, O Diyos. Gusto kong ilaan sa iyo yung pag-awit ko, yung pagtugtog ko. And hindi lang doon, hindi lang sa talent, kundi kung anong binigay sa inyo, experience lesson, magagamit mo yan at magagamit mo para sa Panginoon at para sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Ayan, ganda natin ang mga sarili. Let's praise, let's worship the Lord this day. Amen. Napalakpak natin natin mga kabahay, mga kapatid.
natin siya sambahin mga kapatid. Nawang na-surrender na natin yung mga words, yung kaba, yung lahat-lahat ng emotion natin. Dahil kapag binigay mo na sa Lord, automatic success na, automatic victory na agad. Hindi man ngayon maranasan. Pero in the end, yun talaga ang mangyayari. Faith lang, be hopeful. And as we sing, Panginoon, with all our hearts, we will sing, Panginoon, nang may pag-asa, nang punong-puno ng kagalakan. Let's sing. Ko'y tinutuloy sa'yo, nagpapakong pa nagsusuma mo, pagkita pa mo, ikaw ay mamasdan, makaibig ka, sa'yo ay pumisan sa pagtingin, ang puso ko'y itutuloy sa'yo. Nagpapakong pa nagsusuma mo, pagkita pa mo, ikaw ay namasdan, nakaibig ka, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging pagkakataon ka na iyo, huwag ka sa pagsinta. Bago yan ang walang hanggang walang papulit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman ang puso ko. Let's sing, church, once again. Ang puso ko'y bumubulo sa'yo, nagpapakong pa nagsusuma mo, o pag-ibig ko pa mo, ikaw ay mamasdan, makaligahan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging bandalang-dahanan, huwag ka ng iyong wagas na pagsinta. Ang dahulan ng walang hanggang walang papulit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kahit minsan pa. Loobin mo ang buhay namin, O Diyos, loobin mo ang buhay ko'y maging bandalang-dahanan, huwag ka ng iyong wagas na pagsinta. Ang daluyan ng walang hanggang walang papulit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Come on, sing, church. Loobin mo ko'y maging sing, church, na daluyan hanggang papulit pagsamba, maghari ka, O Diyos. Minsan ba, loobin mo, O Diyos, loobin mo ang buhay ko, mananong lahat.
mong dahan, tutukan ang iyong wagas na pasimba. Damuyan ang walang hanggang mga patuloy pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at maghari ka. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. O maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, sa aming mga buhay, sa aming mga puso, Panginoon. Sa iyo tayo binabalik ang taas sa patuloy pagsamba. Sa tanging pangalan mo lamang. Amen. Jesus. Amen. Thank you, thank you. Yes. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman, Panginoon, manatili ang bawat ama sa layunin mapabuti at maitatag ang magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. Isa na po ang inyong lingkod na napariwara aking mga anak dahil sa kamaliang binigay ko na maging halimbawa ang kadumihan ko, ang mga hindi magandang pangyayari na naging makulay na buhay. Kaya ako'y humingi ng kapatawaran sa aking mga anak na hindi ko naiayos noon ang aking buhay. Sa ngayon, salamat sa Panginoon, binuksan niya ang madilim kong daanan patungo sa kanyang kalooban. Kaya po sa araw na ito, ako'y nagpapasalamat sa Ama at sa aking pastor na nagbigay gabay kung paano tinataglay na ng anak ko ang kapayapaan, kagalakan na meron ngayon sila kahit wala kami ganito. Salamat sa Panginoon. At kung sino naman po ang magpapasalamat sa ating Ama, nakita ko na po, first time, nakatayo, si Brother Jerry. Pinagpala po umaga sa ating lahat. Una po, gusto ko pasalamat sa Diyos sa naramdaman natin milagro sa transplant journey ni Pastor at Sister Margie. Kahapon last month, first month, I'm going strong. Pangalawa po, pasalamat sa inyong lahat sa buong GCC family, headed ni Pastor Curtis at ng pamilya. Sa suporta at patuloy na suporta sa kalagayan ng dalawa. Sa naway maging inspirasyon yung pinakita nilang unselfish act between mother and son relationship. Naniniwala po ako na ito isang divine intervention sa buhay nila to prolong the ministry so that they will keep on touching and transforming others people's lives. Ngayon pong Father's Day celebration, kinukonsider ko yung sarili kong swerte tatay. And my proudest moment, naging anak ko si Pastor. Yung calling niya, hindi lang pinaramdam sa atin through words and action. Literal naging part siya sa buhay ni Teacher Margie. Extend ko rin yung pasalamat ng kapatid ko na naging successful di operation niya. Once again po, on behalf of the family, maraming salamat sa inyo lahat. To God be the glory. Kita niyo, ay mapagmahal ang ating tatay ay doon pa lamang nakakapunit na ng puso ang bawat salitang ibinigay niya sa kanyang anak. Kaya
Pastora Margie. Sa pagkakataon po ngayon, alam ko, marami kayong iniisip sa sarili nyo kung paano maitataas at mapapasalamatan ang ating amang nasa langit sa araw nito. Sino pa po? Wait, dami. Ayun po, si Sis Matilda po. Ayan. Blessed Sunday morning to JCC. Yan, praise and thanks be to God po. Sige po, pipilitin ko maging lumilis na yung 33. Okay po. Gusto ko po salamat kay Lord kasi marami pong answered prayers. To tell it quickly po, noong last May 24 po, kami po ni Sister Big ay dadalo sa bahay nila Pastor Redo. So we thought it was just, visit po siya, and then after noon, maghahayong po kami. So, we were running late, nasa-stress po kasi dami ng trabaho po. So, ang nangyari po ay, nag-book po kami ng Grab. Tapos, since malilate na po, parang sabi ko, ano ba yung late na? I was feeling bad na po kasi malilate na. So, sabi ko, kay Sister Bing, doon na tayo sa car mag-pray. Kasi po paghahayo po, usually before lumabas ng bahay, magpa-pray po. So, nung nabook po namin yung Grab, nag-pray po kami. Pagka-pray po namin, tapos yun, sabi namin, God bless po kay Kuya. Kinausap po kami ni Kuya. Tapos sabi niya na, hindi ko na pakwento yung details, pero ang point lang po is, nag-spark po siya ng conversation. Yung pagkakataon na yon. And sobrang pong amazing po, kasi po, yun po ay si Brother Eman. Ito po si Brother Eman. Sama po yung family po niya. Sister Rachel po. Yung mga anak po nila ay tutugtog na rin po part na rin po WLP. Ano po ba yung gusto kong ipatotoo? Kasi pinag-pray ko kay Lord kung napatotoo ko na rin naman po sa kawat sa prayer meeting. But I want to share with all of you po is 3 things po. Yung pong nangyari po yun, Lord, ano sasabihin ko? Number 1 po, grab talaga, no? Grab literally. Grab every opportunity. Kasi po, sabi ko, marami pong times, hindi kami nagpa-pray po kami for, di ba, babiyahe po magpa-pray. Pero hindi po lagi yung pinapag-pray si Kuya, pwedeng on our own, magpa-pray kami together. Or yun po, siya po talagang nakausap po namin siya. So yun po, grab every opportunity po na kahit simpleng pag-pray po, yung ma-reflect po natin si Jesus sa lahat po na ginagawa natin. And then, pangalawa po is, when we obey God, great things happen, amazing things happen. We thought it was just another ordinary ride. Yun nga po, sabi ko, ang plano po namin, pupunta kami kay Pastor Redo para dumalo, pag-pray siya, and then hahayo na po kami ni Sister B. Like ordinary, pero si Lord po, nagagawa niya pong amazing yung mga bagay po kapag tayo po ay sumunod. Tsaka po yung perfect timing po, kasi po kung hindi po, huwag naman po magpalito, yung kumbaga yung exact time po na binigay niya, na siya po yung nabook po namin, si Brother Eman po. And then po, yung sumunod po is, yun din po, related po dun sa pangalawa, when we obey, great things happen, amazing things happen, and prayers are answered. Sobrang pong naiyak po talaga ako pag na-overwhelm po ako sa buhay ng pamilya nila. Because hindi lamang po mga prayers namin ko ang nasagot, kundi meron din po silang prayers na overwhelmed po ako nung sinabi nila kung ano po yung situation. But it's their story to tell po. One day po siguro makikita po natin sila dito sa harap, nagpapatotoo na rin po. So yun po, sobrang kailangan ko pong i-share sa lahat yung kung hindi siya, di ba, nag-invite and do parang it's sobrang pong, di ba po, it could only be orchestrated by God. Yun po, to put it simply, God's talaga po siya, yun, divine intervention. Someone mentioned kanina, divine intervention po siya, si Tatay Jerry po pala yan, divine intervention po siya. So yun po, so din po ako na, yun nga po, yung simple lang po na kapag nag-grab tayo, pag-pray po natin, kahit makinig, hindi, pag-pray po natin. Yung mga, every opportunity nga po, grab every opportunity po. So, thank you po sa buhay nila, thank you po kay Lord sa mga amazing things na ginagawa niya. And then,
siguro po I will end this message po because it's Father's Day. When I was praying kanina, God reminded me, isa po sa mga nasabi ng tatay po, ng aming late father po, nakilala po ng mga taga-JSCC as Lolo Mel because he was always praying for JSCC. Sabi niya doon, I would just paraphrase, ang ganda pero hindi ko kaya sabihin eksakto. Sabi niya, when he led Teacher Margie to Jesus, he was simply obeying, di ba po? He was simply obeying. Sabi niya, little did I know or little did I realize na yung simple act of bringing Teacher Margie at the feet of Jesus will begin parang a series of connected events. Kasi po, hindi po yung nakikita ko parang, kung hindi po, God works po in amazing ways, in different ways, pero yun po parang dinala lang po ng tatay namin, si Sister Margie, si Teacher Margie, pinakilala kay Jesus, and then ito na po, ending, may JSCC po tayo, di ba po? Glory to God po. So, ganun din po. Ang nakikita ko po, kung ano man po yung nangyari, nakikita ko na po, and alam ko po, marami po pong prayers na ma-answer dahil po doon sa isang event na yun. So, ganun po, yung po sabi niya, the simple act of leading my daughter to Jesus, yun po, nag-trigger po ng iba-iba pong series of events that naging result that led so many souls to Jesus. Kasi napakarami na po all throughout the years po. Mula nung pinakilala ng tatay namin, si Teacher Margie, napakarami, hindi na po natin mabibilang ilang souls po yung na-win po for Jesus. So yun po, yun lang po, share ko po, blessed Happy Father's Day po sa lahat. And always po, not unto me, not unto us, but to you, Lord, be all the glory and thanksgiving forever po. Glory to God po, and God bless po sa lahat. Sa pagkakang halimbawa na maging isang daluyan ang ginawa ni Sis Mabel na ipag-pray muna natin kung anong ating gagawin, lalo-lalo na paano tayo makakalambat ng bagong hangong isda. Salamat po at tayong patuloy na tayo may madaluyan ng salita ng Panginoon sa buhay ni Pastor Perry. Magandang umaga po sa lahat. And magandang lalaki ang mga tatay ngayong umaga ito. Okay? Okay ba yun? Ngayong umaga na ito, papayag ba kayo? Na magandang lalaki yung mga tatay? Amen! So mga anak ng Diyos, mga tatay talaga, magandang lalaki yan. Okay? So ngayong umaga ito, pinagpapasalamat din po sa Panginoon na kung saan ay kahapon nga, yung 1 month nung operation ni Pastor Edo and Sister Mikey. Napakabilis ng panahon, no? Yung pinagpe-pray po natin, natapos na 1 month, nag-celebrate na po tayo. Binabalikan na lang po natin yung kabutihan ng Panginoong Diyos. Amen? Amen. Salamat din kay Brother Jerry, no? Imbis na kami magpasalamat sa iyo, narinig ko yung pasasalamat mo na talagang very ang tawag dito, yung unconditional din, yung support, yung love, and then yung concern, no, kay Sister Mikey. And also, yesterday, I celebrate din ng aking 16 years na pagiging pastor. No? 16 years na po. Okay. And hindi ko mararating yun, yung 16 years na yun, kung wala ang buhay ni Sister Mikey din. Kasi may time, may mga taon na gusto ko nang bumigay, hindi bumitaw pala, gusto ko nang huminto sa hirap. Akala nyo kasi ang buhay ng isang pastor ay blessed lagi, pero kailangan ko din yung panalangin. Napakatindi po din yung pinagdadaanan namin mga pastor kung alam niyo po lamang. Okay? Hindi lamang kung dapat kayo pinagpipray namin, kundi kami din, lahat ng pastor, no? Pag-pray nyo din. Kasi sa loob ng 16 years na yon, grabe yung pinagdaanan po ng inyong lingkod. And also sa mga anak po, si Jenny, si Jasmine, si Janine, very supportive din sila. Marami akong mga weaknesses, marami akong mga shortcoming, mga failures, pero andyan pa rin sila, no? Sumusuporta pagdating sa gawain ng Panginoon. At din sa DSCC din, syempre, di ba? Nung nag-start ako bilang worker ng simbahan pa lang, andyan na.
yung GICC, nandito pa sila Brother Jojo, yung mga pioneer, Brother Peter, no? Yung mga matatanda na, no, nauna sa amin, yung dumating po kami. Okay, so and then also, kay Pastor Edo, syempre, parang parang sa PAMAS, no, ay kay Pastor Edo rin, kasi syempre nung time na kailangan kong magpahinga, for almost 2 years ata yung Pastor Edo, 2 years akong nawala sa ministry, si Pastor Edo yung sumalo. No, andyan si Pastor Edo para gampanan yung pagiging head ng GSCC, and then sa mga leaders na nagtiwala, no, na sumusunod pagdating sa gawain ng Panginoon. Then sa family po namin, kay Sister Maribel, siyempre, and Kuya Carlos, financially, then yung mga advice, talagang sila din yung support din po sa amin nung time na talagang so marami, yung kayong mga nandito ngayon, malit man yung naiambag nyo sa pagiging pastor ko for 16 years, maraming salamat po sa inyo. At syempre kay Lord na nagtiwala sa akin na ilagay ako dito sa katayuan na manguna sa ating pong simbahan. Okay, so muli ay ipagdiwang po natin. Nabati na po ba natin yung ating mga tatay? Pwede bang batiin natin yung may mga tatay na nandito? Batiin nyo nga yung tatay ninyo, and then paramdam ninyo yung mahal ninyo. No? Happy Father's Day po sa lahat. At sa mga walang tatay na nandito ngayon, mamaya pag-uwi nyo, iparamdaman naman nyo po sila. Kahit once a year lang. No, maramdaman naman po nila na mahalaga po sila. Okay? May nagmamahal sa kanila, may nag-aalala sa kanila. Kaya tayo po'y dumamo na sa mensahe ng Panginoon. Tayo po'y tumayo sa ating pong pagbabasa ng mensahe ng Lord. And ito yung ating matatakbuhan from the book of Matthew, or aklat ng Mateo, kabanatang 28, talatang 20 hanggang 32. Or sa Matthew 21, 28 to 32. Ang talinhaga tungkol sa dalawang anak. Sabay-sabay po natin basahin. Ano ang palagay niyo rito? Isang taong may dalawang anak na lalaki, lumapit siya sa nakakatanda at sinabi, "Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka roon." "Ayoko po," tugon nito. Ngunit nagbago ito ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Lumapit din naman sa ikalawa at ganoon din ang kanyang sinabi at tumugon ito. "Opo, ngunit hindi naman pumunta sa ubasan." Sino sa dalawa ang sumusunod o sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Meron ba ba? Wala na, no? Ang nakakatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayaring babae ay mauna pa sa inyo na makapasok sa kaharian ng Diyos, sapagkat naparito sa inyo si Juan at itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit naniwala sa kanya ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisisit, tumalikod sa inyong mga kasalanan at hindi rin kayo naniwala sa kanya." Tayo po'y yumukod, dumalangin sa Panginoon. Purihin ka aming Diyos sa iyong mga salita. Salamat po sa iyong pong pagtitiwala po sa amin na may bahagi at mapaalalahanan kami sa pamagitan ng mensahe na amin pong nabasa. Dalangin po namin na ito'y tumimo sa aming mga puso. Ito po yung tumapik, Panginoon, sa amin pong pagkakatulog spiritually. Magising po kami sa mga mensaheng ito. Mapaalala po sa amin na nung panahon ng Panginoong Jesucristo, marami, Panginoon, ang hindi naniniwala sa Kanya. Bagamat nasa harapan na niya sila, pero sumusunod lamang sila dahil sa pansariling pangangailangan. Tulungan mo kami, Panginoon, na kaming nandirito na ay makapagsisi kung ano man yung meron pa kami, na huwag namin hayaan na yung mga wala pa rito, yung mga makasalanan pa ay siya pang mauna kung makapasok sa iyong kaharian pagdating ng araw
Tulungan mo kami na makita ang aming mga sarili na tunay nga, Ama, na kami mga anak mo na. Tunay nga na kami na sumusunod sa iyong kalooban. Tunay nga na tinanggap ka na namin bilang aming Diyos at tagapagligtas. At tunay nga na namumuhay na kami ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo ang bawat isa at bigyan mo ng karunungan, makita, Panginoon, ang katotohanan na magpapalaya po sa amin. Salamat po muli sa umagang ito. Pagpalain mo ang bawat isa at ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Makakupo na po tayo. Dito sa message ng Panginoon sa ating sa umagang ito ay makikita po namin na inutusan ng Ama ang kanyang dalawang anak. Okay? Ang isa nagsabi, ayoko. Okay? Yung isa nagsabi, oo. Sino sa inyo dito yung nakaka-relate doon sa panganay na anak? Yung nagsabi na ayoko, pero nagbago yung isip niya, sumunod sa Ama. At sino naman sa inyo dito yung oo? Nung inuutusan ng kanyang ama o nanay, pero ang katotohanan, hindi naman siya sumunod. Nanay, mga tatay, kilala niyo yung mga anak ninyo. Sino sa kanila? Yung panganay at yung pangalawa. Tama po ba? May mga time na nagsasabi na oo. Pero magugulat ka na lang yung pinapagawa mo, hindi niya sinunod. Okay? Pero may mga anak din na sabi, ayoko. Pero, no, ginagawa. Di ba? Parang mag-guilty. Di ba? Ay, kawawa naman si nanay, gagawin ko na nga. Okay? Sana makita po natin dito, no, ang kahalagan, no, ng mensaheng ito sa buhay natin, sa pang-araw-araw na buhay po natin, bilang isang anak, no? Actually, mga magulang din bilang anak ng Diyos spiritually. Okay? Kasi doon sa message nito, may matututunan po tayo sa pang-araw-araw na buhay and then sa kaharian ng Panginoong Diyos. Bilang isang Kristiyano, minsan maraming pinapagawa sa atin ng Diyos, marami tayong nababasa, nagdi-devotion tayo, sasabihin natin, yes Lord, susunod na ako. Pero ang katotohanan, hindi ka sumunod sa Panginoon. Kaya nga sabi niya, napakaswerte pa nga daw yung mga maniningil ng buwis at yung mga bayarang babae kasi sila yung nakapasok sa karya, sila yung nagsisi. Samantalang yung mga nakikinig na ng salita ng Diyos, no, inuutusan na ng Diyos, umuuo lang pero wala naman sa gawa. Kaya sa umagang ito, ang mensahe ng Panginoong Diyos sa umagang ito, pakibasa na sa katabi mo, sabihin mo, huwag puro salita, dapat may gawa. Okay? Huwag puro salita, dapat may gawa. Amen? Kaya ba natin yun na huwag lang puro salita? Huwag lang yes, pero walang gawa? Okay, so gaano ba kalaga yung mensaheng ito? Mga kapatid, sa umagang ito, pag-usapan naman po natin yung relationship between God and tayo bilang mga anak niya. And then kapag na-apply po natin, natutunan po natin yung spiritually, na yung relationship between father and children, spiritually, susunod na po yan. Kaya unahin po natin yung spiritual na relationship na between father and children. Kasi naniniwala ako na kapag ina-apply na po natin, sumusunod tayo sa Diyos, malayo ba na hindi tayo sumunod sa ating mga magulang dito sa lupa? Di ba mayroon na tayong Brother Joel, dito. Mayroon pa. Okay, so, asan tayo? Wala ko. So, huwag puro salita, dapat may gawa. Naalala niyo po ba nung tinanggap ninyo ang Panginoong Jesucristo sa buhay ninyo? Sino din na naalala yung exact date and day na month, day and year na tinanggap mo si Jesus Christ, si Sister Maribel? Naalala mo ba? Kailan yon? May 30, 2016. 2015? 16. Okay. 9 years ago, no? Okay. So, sino pa? Ang nakaalala nung tinanggap nila si Jesus o ang Diyos bilang tatay nila sa kanilang buhay?
Yung year na lang, kung 2019, that was 9 years ago. 16, di ba? 19, sorry. So, 19. Sister Maribel pala yan, 16. So, 6 years. Okay, nung tinanggap ba natin siya Panginoong Jesucristo, di ba? Nagsabi tayo na, yes, Lord, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Di ba? Nagsimula sa, oo, tinatanggap kita Panginoong Jesucristo. So, pag-forward ko. Ano dapat ang kahulugan ng oo natin kay Lord? Gaano ba kahalaga yung ating oo sa Panginoon? Yung pag-oo ba natin sa Panginoon nung time na tinanggap natin ang ating Diyos bilang ating Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, ito ba'y totoo? O katulad tayo doon sa nakikinig kay John o yung mga nag-share ng Word of God nung time na yon, na umuupo lang tayo para makakuha tayo ng benefits. Pero ang totoo, hindi naman. Kasi marami, di ba? Kaya minsan, tawag dito, ang Kristiyano ay napagkakamalan na mga hindi totoo. Yung mga Kristiyano, minsan nadadama yung iba. Kasi sumasama lang, nagsisimba pero hindi naman susunod sa kalooban ng Diyos. Di ba? Minsan, di ba, yung mga kabataan natin, nakakarinig po tayo, di ba? Na pasimba-simba ka pa, hindi ka naman nakikita. Di ba? Yung natututunan mo sa simbahan. Hindi ko sinasabi na walang natututunan. Pero yung iba talaga, totally talaga, pumapasok lang para makakuha ng benefit. Sumusunod na lang. Umaalib na lang. Pero ang totoo sa puso, hindi naman talaga. Kaya sa ating pagsunod sa Panginoong Jesucristo, ng pagsabi natin ng oo sa Panginoong Jesucristo, dapat totoo. Kasi number 1, it means giving our trust to Him. Okay? Napakahalaga ng oo, yung yes natin sa Panginoon, kasi pinapakita natin yung tunay o yung pagtitiwala natin sa Diyos. Okay? Ipinapakita natin yan yung number 1 na ibig sabihin ng pag-uo natin sa Panginoong Jesucristo. At sa mensahe na ibibigay sa atin ng Panginoon, yung talinhaga na ginamit ng Panginoong Jesucristo, doon sa binasa po natin, it's about relationship. Relationship between father and children. And relationship requires trust, pagtitiwala. Kasi kung sa isang relationship walang pagtitiwala, walang mangyayari. Walang obedience. Kaya hindi ka susunod kapag hindi ka nagtitiwala. Tama po ba? May pag-aalinlangan. Diba? Parang Lord, tinatanggap kita, o tinatanggap kita, pero wala kang tiwala sa Kanya. Marami kang madidisobey. Marami kang magagawa na hindi kalooban ng Panginoong Diyos, mga kapatid. So, kinakailangan, mga kapatid, no, sa ating pag-uos sa Panginoon, kailangan ng pagtitiwala. Alam niyo mga kapatid, yung sa Old Testament time, no, pinili ng Diyos yung mga Israelite people bilang kanyang mga hinirang na mga anak. Okay? Israelite people nung time, ng Old Testament time. Pero ang tanong natin, paano naman tayo? Hindi naman tayo Israelite. Hindi naman tayo mga Israelita. Paano tayo tuturing na anak ng Diyos? Mga kapatid, sa umagang ito, dapat ito yon na maunawaan po natin. Dapat mayroon tayong pagtitiwala at pananampalataya. Kasi kapag tayo nananampalataya, doon tayo nagkakaroon o tayo nagiging anak ng Diyos. Hindi man tayo Israelite people, pero sa pamamagitan ng ating pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon, nagiging anak tayo ng Diyos. Amen? John 1:12, di ba ba? Naalala niyo po lagi sinasabi ko, every first Sunday, hindi ko pwedeng banggitin yon after ng prayer of acceptance, di ba ba? Ang sino mang nanalig at tumanggap sa Kanya ay binigyan na maging karapatan na maging anak ng Diyos. Amen?
So hindi ka Israelite. Tingin mo yung katabi mo mukha bang Israelite yan? Diba? Oh. Pinoy na Pinoy, di po ba? Hindi mo kang Arabo, hindi mo kang Hudyo, di po ba? Itsura niya. Kaya paano maging anak ng Diyos yan? Okay? Paano nga ba maging anak ng Diyos yan? Sa pamagitan ng kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Amen? Parang kung ayon sa mga ayon. Hindi kayo nagtitiwala sa akin. Okay. Sa pamagitan ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoong Diyos, tayo'y nagiging anak ng Diyos. Amen? So napakaswerte po natin, di po ba? Na sa panahon po natin ngayon, hindi man tayo Israelite, pero dahil sa pagtitiwala natin sa Panginoon, ay naging anak tayo ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, nung nagsisimula pa lang ako na maging Kristiyano, akala ko ang buhay Kristiyano boring. Okay? Boring. Kasi nasanay ako sa magulong buhay ng siyudad ng Sampaloc, Manila. Yung worldly, napaka-worldly, di ba? Yung araw, umaga, ay yung gabi, araw, gabi. Baliktad, no? Talagang worldly. Ang boring, nung naging Kristiyano ako, ang daming tinuturo sa Bible na para bang ang hirap sundin. Para bang taliwas sa social life ko, yung kinalakihan kong mundo. No? Para bang ang hirap sumunod sa ang hirap magtiwala. Na nung nagsisimula pa lang kami bilang isang Kristiyano, talagang muntik-muntikan na hindi na kami magpatuloy na dumating yung time na inaaway ko si Sister Margie pag umatin siya ng mga gawain sa simbahan. Every Sunday, pag magsisimba na kami, nasa basketball court ako, umaga-maaga, madaling araw pa lang, wala na ako sa bahay para hindi ako magsimba. Kasi hindi ko na nagagawa, kailangan ba magsimba talaga every Sunday? Yun yung lagi kong sinasabi sa Sister Margie. Kailangan ba tayong matin ng mga gawain? Yan, boring, parang boring, hindi ako sanay sa gano'n. Okay? So, ibig sabihin, wala pa akong tiwala talaga sa Panginoon. At kung di ako magtatrabaho, anong mangyayari sa atin? Parang gano'n yung mangyayari. Di ba ba? Walang pagtitiwala sa Panginoon. Pero habang tumatagal, ang buhay Kristiyano pala, naiintindihan ko na yung buhay Kristiyano, yung kalooban ng Panginoong Diyos, ang buhay pala ng isang Kristiyano, maraming excitement. Amen? Sino nakaranas dito? Maraming adventures. Maraming kwento. Ha? Maraming hindi lang kwento, maraming magagandang kwento. Dahil sa pagtitiwala mo sa Panginoon. Amen? Sino na dito yung at sino dito yung may mga pangarap sa buhay ng bata pa sila, pero hindi nangyari? Ha? Pero hindi nangyari, ha? Pero naniniwala po ba kayo, yung pangarap nyo ng mga bata kayo, pwede pang ipanalasin yun ni Lord ngayon na kayo madalaki na? Amen? Gusto nyo yung patunayan ko po sa inyo. Sa akin sarili, huwag na akong lalayo. Nung ako'y bata pa, ang pangarap ko maging pulis, maging sundalo. Yun talaga yung gusto kong maging profession pagdating ng araw. Nung mga bata po kami naghahabulan sa probinsya, sa mga palaisdaan, bukiran, may mga baril-barilan kami. May mga yung aming tunog ng aming baril, yung mouth po namin. And exciting lalo na kapag may helicopter na dumating, talagang nagtatakbuhan kami, binabaril namin yung helicopter. Pero anong nangyari, hindi ako naging pulis. Okay? Pero maniwala po ba kayo sa hindi? Mga kapatid, nung ako'y nagpastor na, mararanasan ko pa rin pala na maging part ng Philippine National Police. May nilagay ako ni Lord dito sa Gentry para maging part ng PNP. Kami po yung tagapangalaga ng mga kapulisan dito sa General Trias. Kami accountable sa kanila pong buhay, no? Pananampalataya spiritual. At hindi lang spiritual, kami din yung frontliner yung mga pulis. Naalala nyo nung panahon ni Duterte. Magte-text sa akin yung dito, happy dito sa page 12. Pastor, may operation tayo. Aba, parang pulis na rin ako May operation po tayo. Kasi yung sipag na tinatawag noon, yung mga surrender, pinapasurrender po nila yung mga user, yung mga pusher ng drug. Alam niyo po ba kami yung frontliner? Yung mga pulis nasa likod namin, kami yung mga pastor na dakdapan. Hindi para para makipagbarilan, kami yung nakikipag-usap. Paano kung may baril mala yung mga pusher, ayaw nila sumuko? Diba kami unang babarilin, no? Grabe pala.
mas matindi pa kami. Kasi kami talaga totoo po dito sa Sampalukan, kami yung frontliner. Bago yung mga pulis nasa labas lang, kami yung papasok diyan sa loob, makikipag-usap doon sa mga target. Okay? Makikiusap kami na yung mayroong programa ang gobyerno, no, na sila tawag dito, yung rehabilitation, magparehab sila kung gusto nila. Totoo po, di po ba? Mula bata ako, hindi ko naranasan yan, pero yung pangarap ko na maging pulis, nilagay ako ni Lord sa pulis na kalagayan pa rin hanggang sa ngayon. Amen? Every Tuesday, Friday, nandito po ako para magturo dito sa Space 12, and then Saturday sa may Manggahan Police Station naman. Then nagtuturo po kami ng Bible, and then yung values formation. And isa pa, no? Yung pangarap ko din sa buhay ko noon, maging teacher din. Kanan kami ako paborito ako nung grade 1 ako, paborito ako nung teacher ko. Ako yung agad nila, hinahatid ko pa siya sa eskwela, ay bahay nila pagkatapos ng school. And then kapag break time, recess, ako yung tagabunot ng kanyang puting buhok. Ako rin yung tagabenta ng mga candy na benta niya doon sa mga classmates namin. At kapag may meeting sila, ako yung magte-take over doon na mag-handle doon sa klase na yun. Okay, so nagustuhan ko, di ba? Sumusunod yung mga classmates ko, ako yung inutusan ko. So parang pinangarap ko din na maging teacher someday. So hindi ako naging teacher, hindi ako nag-aral ng education. Pero alam niyo pa, dinala rin pa rin ako sa profession na ngayon, nagtuturo po kami ng values formation dito sa Philae High School. Amen? Di po ba? Sino man sasabi na yung pangarap mo sa buhay nung bata ka pa, hindi nangyari. Pero nung nagtiwala ka sumunod sa Panginoon, yung desire ng puso mo dahil mabuti yon, ipaparanas ni Lord. Amen? Amen. Grabe si Lord, no? Hindi mo akalain. May isa pa, simple lang, hindi sa pagmamayabang lang ito. Nung college ako, tambay ako sa Mega Mall. Sinakarating na ng Mega Mall. Kasi ako ay mahilig doon sa Daytona, yung nakikipag-competition. Laman kasi ako pagkatapos ng klase sa college mo, nandun ako sa yung palaruan, yung kotse, yung Daytona. Nagpupumpit Mega Mall yung pinupuntahan ko lagi. Eh, nung pag wala na akong pera, tatambay ako doon sa mga upuan. Pangarap ko, may isa akong pangarap. Sabi ko sa pangarap ko, simple lang yun yung pangarap ko na yun, na ma-experience ko na kapag pumunta ako ng mall, sa parking area lalabas ako. Ako ang ibig sabihin, na yung parang nakikita ko yung mga tao, dumadaan galing sa parking area. Pangarap ko yun na sana pagdating ng araw, dyan din ako lumabas. Ang simpleng pangarap, pwede po ba? Pero hindi mo akalain gagawin pala ni Lord yan. So, diba? Yung bumaba ka ng jeep, tapos dumaan ka ng parking area, tapos dumaan ka doon. Hindi, di ba ba? Walang imposible sa Panginoon. Kapag nagtitiwala tayo sa Panginoon, kaya niyang gawin yan. Kahit yung parang wala na, di ba parang nakaraan na? Sino naniniwala dito? Magtiwala ka kay Lord, kapatid. Maniwala ka. Yung gusto mo mangyari sa buhay mo, ipaparanas pa rin siya yung Lord yan. Kasi nakikita niya, di ba? Nung nagtitiwala ka sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, sabi, paki-forward. Awit 25 verse 1 to 3, sa iyo, Yahweh, dalangin ko'y ipinapaabot. Sa iyo, O Diyos, ako'y tiwalang lubos. Hayaang malagay ako sa kahiyan at pagkawalan ako ng aking mga kaaway. May tiwala sa iyo'y huwag malagay sa kahiyan at ang mga na sa iyo'y magdanas ng kasawian. Yung pagtitiwala ay hinahanap sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, no? Nawa, mga kapatid, maunawaan at maalala po natin ngayong umagang ito na may gagawin pa ang Diyos sa buhay po natin. Hindi pa huli ang lahat. Hindi pa tapos ang laban. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa tapos ang laban. Ito pa, mayroon pa isa naalala ko. Ito na, ikwento ko na rin sa inyo ito Siguro 3 years ago, naging part ako ng GC ng aming bat, 1994 sa high school.
inad ako sa GC. And then, kasi ako'y nag-aaral sa isang Catholic school. So, ibig sabihin, Catholic, no? Karamihan doon sa mga classmate ko ay hindi umalis doon sa ganong religion. Karamihan admin doon sa GC na yon ay Catholic pa rin. So dahil ako isang pastor, hindi ko naman naiwasan na mag-post ako ng mga Bible verse doon sa GC po namin. And then nalaman nila na ako isang pastor. Alam niyo ba, kinik out ako sa GC na yon? Tinanggal talaga ako. Nagulat na lang ako, hindi ko na ma-view yung ano na yon, GC na yon. And then, siguro last year lang, no? Early 2024, ay inad ako ulit, ibang GC na, bago na. Ang admin doon ay isa ng Christian din, classmate ko. Inad niya ako, and then, yun pa rin, ginawa ko pa rin, nag-share ako ng Bible verse. And then, isa pala, nung last na GC na yun, nung nalaman nila na graduate ako ng theology, kaya nakita nila, pinost ko yung picture ko sa GC namin kasi mag-post kayo ng ano na yung narating nyo sa buhay ngayon. So yung pinost ko, nag-graduate ako ng theology sa Bible School. Kinuha ko nilang speaker, no? 28 years, alumni. 28 years na kami hindi nagkikita. Nung nalaman nila akong pastor, hindi na nila ako kinuha na maging speaker. Pero by this time, mga kapatid, no, this coming November, 30 years homecoming, ako po yung mag-i-speak doon sa batch po namin. No? Amen? Grabe, no? Yung kabutihan ni Lord, yung pagtitiwala na kahit tinanggal ka na, magpatuloy ka pa rin. Na kahit hindi ka na in sa kanila, magpatuloy ka pa, ipakita mo pa rin. Hindi ka nagbabago. Yung consistent mo, nagtitiwala ka sa Panginoon na kung ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, may magandang plano ang Diyos sa buhay mo natin. Amen? Kaya ba natin na magtiwala sa Panginoon? Kaya ba natin mag-yes na may gawa? Amen. Number 2, it means putting our confidence on Him. No? Sa ating pag-oo sa Panginoon, ibig sabihin, confidence po tayo na susunod. Okay? Ano ba ibig sabihin ng confidence sa Tagalog? Kumpiyansa. Okay, nagtitiwala. Kasi parang parehas lang, no? Sa parable na binasa po natin, sa talinghaga po natin, makikita po natin na may responsibilidad din yung mga anak. Kasi yung tatay ay pagmamayari ng ubasan. Hindi lang yung mga alipin, yung mga inutusan ng ama, di po ba? Kundi yung kanyang dalawang anak. So dahil itong mga anak na ito ay may confidence na hindi sila inuutusan para pahirapan. Okay? Nakita nung panganay siguro yun eh. Hindi siya inuutusan para pahirapan. Kundi inuutusan siya para sa isang magandang plano ng kanyang buhay. So itong anak na ito, siguro nung na-realize niya, no, hindi siya nung una, nung na-realize niya, nagkaroon siya ng confidence na sumunod sa kanyang tatay. Okay? Mayroong isang illustration no? Nakarating na po ba kayo ng circus? Sino dito yung nakapasok na ng circus? Wala pa? Sa peryahan? Ayan, peryahan. No? Peryahan na lang tayo. Huwag na tayo circus. Masyadong mahal doon eh. Masyadong mahal. Okay. So mayroong isang entertainer doon. Nakakita na ba kayo nagbabike sa ibabaw ng alambre? Nakakita na ba kayo noon? Nagbabike? O naglalakad sa ibabaw ng alambre? So, andoon sa audience, ang daming namangha doon sa ginagawa ng lalaki. Okay? Bilib na bilib sila. Every time na nakakalagpas doon sa alambre, palakpakan yung mga tao. And then yung final, yung pinakamahirap niya, gagawin na niya, ang sabi niya doon sa mga manunood, sino dito yung gustong mag-volunteer? Sumakay sa likod ko habang nagbabike ako dito sa ibabaw ng alambre. O, sino sa inyo dito? Kung kayo man ay nasa harapan ng entertainer, sino yung mag-volunteer sa inyo? Yung totoo. Ha? Yung taas nun, third floor pa, no? Yung binabike. Diba? Parang ang hirap no? Pero doon sa audience na yon, biglang may lumabas isang bata. Ako po, sabi niya, volunteer po ako, sasakay ako sa likod ninyo. So sa madaling salita, sumakay yung bata,
doon sa shoulder ng lalaki na nagbabike. And then, tinry niya magbike. Dahan-dahan, unti-unti, bumibilis, pabalik. Hindi nahulog yung nagbibisikleta kahit mayroong bata sa kanyang shoulder. Palakpakan yung mga tao. And then after nung bumaba na yung bata, ang sabi ng mga tao, bakit di ka natakot? Natatakot ka na eh. Bakit ako matatakot? Araw-araw pinapanood ko yan, nagpa-practice. At minsan sinasakay niya ako sa likod, tatay ko yan. Tayo, bakit hindi tayo confident na sumunod sa Panginoong Diyos? Kasi hindi natin binabantayan ang ating Ama. Okay? Sa kanyang ginagawa. So, paano tayo magbabantay? Sabihin mo sa katabi mo, nagbabasa ka ng Bible. Totoo? Ha? Paano ba natin babantayan ang Panginoong Jesucristo para tayo magkaroon ng confidence na kahit utusan tayo na kahit mahirap, susunod tayo? Bakit hindi mo magawa sa simpleng pagmahal, magpatawad? Kasi hindi mo siya pinapanood. Saan? Sa pagbabasa ng Bible. Hindi mo magawang magpatawad kasi hindi mo nakita kung gaano ka pinatawad ng Panginoong Diyos sa mga kasalanan mo. Hindi mo kayang magbigay. Bakit? Kasi hindi mo nakita yung binigay na buhay ng Panginoong Jesucristo sa iyo. Amen? Bakit hindi mo kayang magtiis ng hirap? Kasi hindi mo nakita yung pagtitiis ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Nakukuha yung ibig kong sabihin? Bakit yung mga iba confidence? Na kahit na nung pagsubok dumating sa kanilang buhay, confidence pa rin na, Oo Lord, susunod ako. Oo Lord, magbibigay ako kahit walang-wala ako. Oo Lord, pupunta ako kahit may ginagawa ako. Bakit di ka magkaroon ng confidence? Kasi hindi ka nagbabasa ng Biblia. Amen? Kaya ba natin magkaroon ng confidence na sumunod ng Panginoon? Kaya ba natin magkaroon ng confidence na, Oo Lord, susunod ako kahit na mahirap. Oo Lord, magtitiwala ako sa iyo kahit parang imposible. Kailangan natin ito, mga kapatid. Okay? Na magkaroon ng confidence. Ang sabi ng Bible, Philippians chapter 2 verse 8, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Confidence. Halimbawa, pinakamagandang halimbawa na pwede nating matutunan sa Bible ay ang Panginoong Jesucristo. Confident siya nung sinabi ng kanyang Ama na nasa langit na siya'y magiging sakripisyo para sa ating mga kasalanan. Confident siya na hindi siya mapapahamak. Confident siya na siya'y muling mabubuhay muli. Amen? Na kahit ilang tukso, kahit ilang pagsubok na nagdaanan niya sa buhay, confident siya na mapagtatagumpayan niya ang lahat ng iyon. So siya yung pinakamagandang halimbawa na pwede natin tularan sa ating buhay pananampalataya. Na magtiwala sa Panginoong Jesucristo. Okay? So naman mga kapatid, sa buhay natin bilang isang Kristiyano, matutunan po tayo, magkaroon tayo ng confidence na kahit anong iutos sa atin ng Panginoong Jesucristo, susunod po tayo. Kasi yung balik po natin, biyaya, blessing. Okay? Kaya minsan tayo nag-aalinlangan tayo, gagawin ko ba ito o hindi? Susunod ba ako o hindi? Oo na lang ako para matapos na. Minsan gano'n tayo, di ba? Oo na lang ako. Diba? Yes, Lord. Pero ang totoo hindi. Anong mangyayari? Matutulad tayo doon sa mga nakikinig na nauna. Samantalang yung mga makasalanan, nandiyan pa sa labas, sila po yung makakapasok pagdating ng araw. Okay? So, huwag naman mangyari na tayo nandito na sa loob ng simbahan, tayo na po yung nakakarinig ng salita ng Diyos, tayo pa yung mawawalan. Tayo pa yung hindi makikinabang. So, take the opportunity. Every, mga gawain po natin, kahit kumuha ka ng kapiraso dito sa minsang ito, may siya, kahit 1 point kunin mo, i-apply mo sa buhay mo. Kasi hindi lahat naman natin tinuturo dito applicable sa iyo, di ba? Minsan makita po natin yung mga mensahe ng Panginoon, tinuturo po sa atin step by step, parang puzzle.
Every time na pupunta ka dito, may binubuo kang malaking bag dyan. Pupulutin mo yung maliit na pirasong puzzle, ipapasok mo sa buhay mo. Parang sa buhay mo yun eh, di ba? Ay, hindi ko pa nasusunod to. Hindi ako confident dito na magpatawad. Kasi baka pagtawanan lang ako. Di ba? Hindi pa ako confident na magpakababa ako, baka sabihin, takot ako. Diba? Nung natutunan mo, yung confidence na to, kahit hanggang kamatayan, sabi nga, di ba? Ay sumunod ang Panginoon, confident siya na maganda yung plano ng Diyos sa kanya, kaya sumunod siya. Kung natutunan natin dito. Diba? Kahit maliit lang, sasabihin ko sa inyo, unti-unti, makakuha kayo ng mga bagay na makakabuti sa inyong buhay. Pagdating ng araw, yung buo, lalo pa kayong buo na, di ba? Confident ka na talaga. Na kahit sumakay ka, di ba? Sa aeroplano ng airline, India Airline. Pag-pray natin yung mga kaluluwa, yung mga kapamilya ng mga naulila, no? Nakakalungkot po, no? Pero, ang buhay naman natin talaga hindi natin hawak, di ba? Pero kung confidence ka, kahit saan ka pumunta, prepare ka. Tama? Confidence ka na alam mo na sa langit ka pupunta. Sino dito yung confident na sa langit pupunta? Sino yung hindi pa? Ha? Oh. Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, diba? Yung ating oo, dapat mayroong gawa. Hindi pwedeng oo pero walang gawa. Okay? Oh. So, yun yung paalala sa atin ng Panginoon. Pag sinabi mo, Lord, na tinatanggap kita bilang Panginoong Jesucristo, dapat confidence ka na. Na kahit anong mangyari, no, sabi nga diba, no turning back ka na. No turning. Kahit anong mangyari, confident ka na talaga. Kahit saan pumunta, sasamahan ka ng Panginoong Diyos. Then, lastly, number 3, it means surrendering our limitation to Him. Sa pagsabi na natin ng yes, Lord, tinatanggap kita bilang aking Diyos sa tagapagligtas, tinatanggap kita bilang aking tatay, di ba? Ibig sabihin, sino-surrender mo na yung limitation mo sa Kanya. Okay? Yung limitation, ano ibig sabihin yan? No? Sa mga kaganapan na binasa po natin dun sa parable o yung talinhaga, makikita natin na magkakaibang response ng dalawang anak. No? But take note, mga kapatid, na ang tanong ng Panginoong Jesucristo sa atin ay kung sino ba sa atin ang susunod sa kalooban ng Ama. Maraming pinapagawa sa atin ng Panginoon. Okay? Pero iba-iba tayo ng response siguro. Hindi naman tayo pare-parehas ng response, di ba? Kapag sinabi kong, love your enemy. O ano kaya ang response po ninyo ngayon? Pastor, hindi mo alam kung ang ginawa na sa akin ng taong yan. Diba? Diba? Yung ibang response naman, yes Lord, mamaalin ko siya kahit marami siyang ginawa sa akin. Kasi sinabi mo eh. Diba? Ibig sabihin, binibigyan mo, sino-surrender mo na yung limitation mo sa kanya. Yung limitation mo, yung parang weaknesses mo. Na dati hindi ka marunong magpatawad. Pero dahil sinabi ng Panginoon, yes Lord, so surrender ko na po sa iyo. Papatawarin ko na siya. Kaya nakuha niyo ibig sabihin, mga kapatid, na iba-ibang response ng dalawang magkapatid nito. Hindi niya tinatanong dito kung sino sa dalawang mabuting anak, kundi kung sino yung gumawa ng utos ng kanilang ama. Okay? Hindi tinatanong kung sino yung mabuti, no? Anak, kundi sino yung gumawa. Kasi kahit mabuti ka, o ito, kunwari si Matthew, si Brother Joel, magkapatid, ba? Hindi sinasabi kung sino yung mabuting anak kapag inutusan ng nanay o tatay. Ang